tataas ng production cost, dulot ng pag-aararok gamit ang kalabaw at pagpapatuyo ng palay sa pagbibilad sa kalsada. Dahil dito, sa bawat 100 sako ng palay, 4 ang natatapon lang, kaya lugi ang mga magsasaka. Ito ang problemang gustong lutasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka. Last week, dinayo ng Pangulo ang Gimba Nueva Ecija para inspeksyonin ang Rice Processing System o RPS, ang modernong pasilidad para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay. Pero para pampabilisan, kailangan ito mechanization ang ginagawa natin. Dagdag pa ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., Pagbibilad ng sa kalye, maraming losses dyan eh. Tsaka maraming mapangit yung quality. Better quality means better price. 213 ang ginagawa at ipinamamahagi ngayong rice drying facility sa iba't ibang lalawigan. Ininspeksyon din ng Pangulo ang katabing rice mill. Nandito na yung milling, nandito na yung drying. Lahat ng value added ay nandito, naiiwan sa kooperatiba, naiiwan sa mga magsasaka. Ang modernisasyong ito ang bagong muka ng agrikultura. Yung mga magsasaka ay nakangiti at ibig sabihin na maayos ang kanilang hanapbuhay. Sila ang nagpapakain sa buong Pilipinas, kaya alalahanin natin lagi ang kanilang kalagayan. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ito ang bagong kwento ng agrikultura, ang pagtatanim ng pagbabago at ang pag-ani ng pag-asa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning Eastern Visayas. Happy Monday, maupay nga aga.
Maupay nga Lunes ang aga. Abril 13 kita yan na mga kabarangay. Welcome ha ato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas pan Lunes nga edisyon. Atipen pumida ito na iyo kahampang para ito na pangunay na na Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Borongan. Kapag natin dili Master Control Engineer RV Dadios, Transmitter Chief Tech Joey Policarpio, inagyo ito na overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Na syempre updan kita ito na ato na mga ka-PCO aton duhang sister stations na Radyo Pilipinas. Siyahan syempre good morning, maupay nga aga, Radyo Pilipinas Sogod, Southern Leyte. Good morning Ate Gemma Distrisa, RP Calbayog, maupay nga aga, Misuset Pretensyo, good morning. Sugad man Philippine Information Agency, Biliran Province. Sir Rodrigo Victoria, maupay nga aga, Sir Rod. Maupay nga aga gihapon nga dakan na si Rian Arinto, nato na Regional Head na PIA Region 8. Good morning ngayon nga dakan na Bossing Dindo Alaras na Sogod, RP Sogod. RP Calbayog, ASM Gina Vilon, maupay nga aga, mga kaupdan naton dida. Na syempre from DYDC FM, Visayas State University, Baybay City, Glody Kayunda, na bugos nga staff na DYDC FM, na VSU, good morning. Alright, so kompleto Ricardo's kita para ito na ito na Good Morning Evie, Monday edition, maupay ito namon na panahon na diriha syudad dito na Borongan. Yan na pala kinahanglan na magdara na kita hina tubig. As in nalapiriti Mr. Sun nga ni kakulup nga adlaw diriha Giwan. Eastern Samar adto na pinakamapaso umabot ha danger level adto na aringuhot adto na kapaso nga inabotin 43 degrees Celsius. Pero kita natin yan yan ang adlaw na Lunes kung diin naman magiging mapaso kung asya lagi haroy-soyso na ini kaadlaw nga mapaso didiham sugad man hakatarman katbalogan maasin as in nabugos nga sinirangan na Visayas. Siyempre, maupay nga aga nga dito na ito na mga ka-live stream yan nga mga oras ang adalahira tagsang nga panimalay. Maupay nga morning, andaman na niyo mga radyo. Ato na iyo mga cellphone. Para naman updated kamo, bisa na diin himumutang ato na mga balita impormasyon habugos nga sinirangan na Visayas. Jengol Matiko, maupay nga aga, bueno dita na paglanganan pa. Ato na i-acknowledge, kumusta natin aton na mga kasalagabay. Para yan ang adlaw na Lunes sa siyahan ang RP Sogod, masunod ito na RP Calbayog, PIA Biliran, ng DYDC FM, na VSU Baybay City, Glody Kayunda. Open good morning, Ate Gemma Distrisa, dito naman RP Sogod, Southern Leyte. Morning, Eastern Visayas. Yes, salamat Miss Pen. Good morning Eastern Visayas. Good morning sa itong mga kaubanan karon sa tibuok Eastern Visayas. Miss Josette Pretensyo, si Glody Kayonda o si Sir Rod Victoria. Good morning kan natong tanan. Okay, atong kahintang sa atong panahon karon diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, sa makagahapon nga nakaangkunta o init jud nga panahon o expected sab karon mga higala kay ni naman ta karon sa tingwan-uwan. Tingwan-uwan summer na summer. Onja mokalita man pud usay glamugdong ang atong kawanangan ug madyo unta pud mabisbisan ang ato nga mga tanom. Okay, and diha say kagahapon kadit pod nga power interruption nga ato na sinati o kining kahinay pod karon sa supply sa atong mga water district tungod lagi kay ni amanta sa Huaw sa pagkakaron. And then sa tong peace and order situation nagpabiling hapsay og linaw ang atong mga kalungsuran nga gialagaran og sa tibok lalawigan sa Southern Leyte, do na lang may ginagmayng mga panghitabo apan manageable ra sa PNP og sige-sige karon ang ilang gihimong bandilyo sa atong mga municipal police station diri sa atong lalawigan.
ug overall situation nato is hapsay ug linaw. Okay, sa ato nga mga morning greetings. Good morning di ay Camptown, California, kang Abay Lilo Javier nga kanunay jud magsunod sa atong mga Sibya, maadyo buntag nimo diha bay. O sa tibok pa nga nang minaw o nagtanaw dinhi sa atong Good Morning Eastern Visayas. Okay, sa itong mananagunang mga kalabuan, Miss Pen, para karon nga morning. By the way, ato na katugbang sa Master Control, ato nag-inusara karon nga si Noel Palogod. Get well soon, pari Rito Cabalis, no? Kay si Rito Cabalis man dyan atong kanunay makauban, pero 9 taon karon na hospital. So, pagpalig-on pari Rit, so kita-kita soon. Okay, so sa ato nga mananagunang mga kalambuan, giri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, Lima Sawa, Southern Leyte, nagpahibalo kabahin sa motorcycle rental sa isla. LGU Libago nagbutang karon og playground equipment unit sa ilang plaza aron paninduton na pod ang atong mga kabataan diha no sa Libagon, mag-enjoy na pod sila. Samtang dugang mga opisyalis ug trabahante sa barangay sa St. Bernard gipaubos sa surprise drug testing. O mga tinunan sa Silago, ang mga musangka sa NFOT nakadawat og cash assistance sa LGU. Safer City Initiative sa DILG gipatuman sa Maasin, 48 ka violators na sikop. Og PSA Southern Leyte nagpatuman sa BRAP Conbrap sa Bunto. Og mando ni DILG Secretary Rimulya gipalanog sa hinunangan. Samtang ang Municipal Police Station sa Liloan nagpahigay og Uplan Bandilyo. Kini uguban pa masayran sa pagpadadyon sa atong mga informasyon dinhi sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Alright, so thank you, Ate Gemma Distriza. 11 minutos na kabarangay ang nakalabay hala Sudsyo Haaga. Kantuunta naman ang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Misuseta Pretensyo, maupay nga morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, da mga salamat. Yan, mapay nga morning, mapay nga aga. Ate Pen pumidangan sa bugos nga puwersa San RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. Ngan mapay gihapon nga aga sa aton kaupod sa sister station naton sa RP Sugod. Good morning, Ate Gemma Destriza ngan sa bugos nga puwersa San RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. Ngan syempre, mapay nga aga gihapon sa aton ka PCO, aton kasugbong si media sa PIA Biliran, mapay nga aga kan Sir Rodrigo Victoria. Ngan syempre, mapay gihapon nga aga sa aton kaupod sa Academe, DYDC FM San VSU, mapay nga aga Sir Glody Kayunda. Ngan sa ngaran sa naman acting station manager Hinaro Navilon o Suzette Pretension, iyan ang mga kaupod tikang dide sa RP Calbayog. Ngan para sa aton pauna nga impormasyon, update sa naton utilities dide sa Calbayog, ano? Yan ang tiarabot nga Sunday pagpahinumdum la naton April 19 in magkakamayada sa power interruption sa NGCP. Mahitungod ini sa mga pag-transfer sa 69 kV Calbayog to Bliss feeder from 69 kV Bay 2 to the new 69 kV Bay 4. So again, April 19, mapaparong ang kuryente tikang alas 6 san aga hangtod alas 11:59 san gabi. So 18 hours ini nga paparungon ang kuryente, mao ngayon na pala in ginanunsyo na sa NGCP para nga tanan kita in makaandam, makag-charge sa naton mga power stations and power bank nga sa naton mga flashlights, diba? So, ang mga apektadong area, Kapookan Substation from Feeder 1 and Feeder 3, Palanaskara Substation, Feeder 4, Feeder 5, Feeder 6, ngan Feeder 8, ano? Ngan lain lasana, in magkakamayada gihapon sa power interruption, sulod sa 30 minutes sa alas 6 san aga hangtod alas 7 san aga in between 6 a.m. para sa isolation the same date, April 19. Ngan pagkagabi from 11 p.m. to 11:59 p.m. paparungon gihapon ang kuryente para naman sa normalization process for 30 minutes.
So mga apektado ang San Agustin Substation from Barangay Salong Nakubi to San Agustin to Matuginaw ngan Feeder 7 munisipyo San Jorge Tarangnan Barangays. Apektado gihapon ang Karayman Substation, Bugos nga substation san sa Karayman nga maapektuhan ang Feeder 9, mga munisipyo san Santa Margarita, Gandara, pipera nga barangay sa Pagsanghan, ngan sa Feeder 10 dili naman sa Calbayog mga barangay sa along Kapookan to Obrero, including ang Pandayan to Gaisano, Payahan to Gadagum, JD Avilino, pakadto sa Kagbuburak, Magseksa Extension to Narcisa, ungay na Anrawis ngan Barangay Bagakay to Karayman, ang tod bungto sa Santa Margarita dito sa Barangay Barabod to Munbon. So halos nga tanan haros nga tanan nga service area san Samuel Cuuno in maapektuhan san sini nga naka-schedule nga power interruption san NGCP again April 19 from 6 a.m. to 11:59 p.m. An update naman kita. So dide sa Calbayog nakaka-experience kami yan na san maluya nga abid san tubig danay nga ni inwaray talaga abid san tubig namon mga gripo. So ini ang rason mahitungod nga sa pagkayanano an nga tanan nga water sources sa Calbayog Water Company and Pasungon Creek, Panas Falls, ngan hamon ni river, nakaka-eksperyensya san paghamubo san water levels, ngan and flow rate sa naghamubo gihapon. So, asya niyan rason nga maluya ora-oraan abid san tubig, dide sa Calbayog. So, mao nga kung may adasan time, oras nga medyo masulog, an tubig in magtirok na kita kay ito niya na talaga aton niya na problema dide sa Calbayog ngan iniin mahitungod nga ni san kapaso dide Ate Pen, Sir Glody, Ate Gemma ngan Sir Rod in talaga mapaso liwat didean amo na eksperyensya nga panahon sa pagkayana. We are at 28 degrees Celsius pero ang iya heat index ada sa 35 degrees Celsius. So maawano nga dara kita sa naton mga kalugaringon nga tumblers likyan naton nga lumakat sa mga time san peak san kapasoon para malikyan ang mga heat illnesses. Alright, para naman sa mga nahikay nga balita para sa mga top stories of the day. Atin naton mga laray uluhan. Hugot nga curfew ginsisiguro san Gandara PNP, mga minor de edad gintagan san proteksyon. Nga DTI ginlansar ang shared service facility para san coco coir processing sa bungto san Lawang, Northern Samar. Samtang pepera nga asosasyon sa San Isidro, Northern Samar, tatagan bulig pinaagi san Bless program. Ngan pepera nga asosasyon sa San Isidro, Northern Samar, hatagan bulig pinaagi san Bless program ngan an geosite assessment sa Katarman indako nga bulig sa UNESCO Global Geopark bid sa Northern Samar. Ayo ka mo pagbaya sa iyo mga radyo ngan pagbaya sa aton live stream kay aton nga tanan ini igde detalye sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Miss Suzette Pretencio. Pabriho magpaso. Ito na aton na-eksperyensyahan pagkayana. So, didihamon syudad ito na Borongan, 27 degrees Celsius. Samtang 32 degrees iton heat index yan nga 18 minutos na. Nagkalabay halas 8 kadtuon ta naman ang Philippine Information Agency. PIA Biliran, maupay nga aga sa Road Victoria. Morning, Eastern Visayas. Mayong buntag, Ma'am Pen Pumida, o sa atong mga kaubanan. Kang Ma'am Jima Distisa sa Sugod, kang Ma'am Suzette Pretencio sa Calbayog, kang Sir Glody Kayonda sa DYDC. Mayong buntag pag-usab. Atong masinati karon ang panahon diri sa Naval Biliran sa capital town nga mao gyapon susama gyapon sa panahon dia sa inyong mga dapit din nagpakita gyapon ang haring adlaw init gyapon gani adunay imantala nga 28 degrees Celsius nya ang heat index is 31
So, kuan gyud siya. Pare-pareho sa atong panahon perting inita sa mo na nga giawhag nato ang atong mga kaigsunan nga pirmi gyud mag-inom og tubig aron dili ta ma-dehydrate no sa kining kainit sa panahon. Unya dili pud ta magdagi hapon ta og mga panangga sa init, mga payong, kao. Unya dili ta pirmi magbuwad sa init kay delikado sa labi na sa may mga hypertension o guban pang mga sakit. Aparte naman sa atong peace and order, actually generally peaceful gyapon ang probinsya sa Biliran. Bisan pa man sa nakalabay nga sunog ni atong Abril 9, nagpakita gyapon nga na-control gyapon sa atong mga law enforcer ang kahimyang o ang peace and order situation sa atong probinsya sa Biliran, ilabi na sa lungsod sa Nabal. Aparte naman sa atong kurente, niadtong nakalabay nga Domingo, Abril 5, 12, adunay o kagahapon nga adlaw, adunay gihapon na kasinati gihapon ang tibok area coverage sa Biliran Electric Cooperative og 13 ka oras nga pagkapaong sa kurente tungod kay magpahigayon ang National Grid Corporation of the Philippines og transmission line reconductoring o pagpangili sa linya sa Ormoc San Isidro 69 kV line sa Ormoc Limon Biliran tunga portion. Og kini magpadayon karong Abril 19, aduna na pay maximum gyapon nga 13 ka oras nga pagkapalong og hangtod sa Abril 26. Kini nga gi-schedule sa NGCP nga power interruptions nga mokabat og 13 ka oras. So mao na ato na dang ibalita nga kanang kada adlaw nga Domingo, pero medyo naanad na nga atong katawhan diri sa probinsya sa Biliran nga paong gyud ang suga diyan ang tibok adlaw sa adlawng Domingo. So mao na nga makita nato ang atong makaigsunan naa sa mga kaliguan, naa sa mga sapa aron magpabugnaw bisan sa kainit sa panahon. Parte naman sa atong tubig, lahi man diri sa probinsya sa Biliran kay bisan og medyo init, wala man gihapon magminor ang awas sa Naval Water District o guban pa mga water districts nga gipang manage sa atong mga LGUs. Wag gihapon nagihapon ang ilang mga serbisyo nga maayo sa atong mga water districts, local water districts. Gawas lang sa ubang mga lungsod nga siguro gituyo siguro sa mga pipila ka mga tao pag interes gipamputol ang mga tubo labi na sa lungsod sa Almeria nga nakasinati sila og water interruption tungod kay giputol at mismo ang source sa tubig. So atong pasida na ang atong magkaigsunan nga dili unta mag-among-among kay importante ba kayo ang tubig. Sa laing bahin sa atong balita nga nahikay sa PI Biliran, mao kini ang atong mga uluhan, BFP Biliran, gibistagahan pa ang hinungdan sa sunog, kaso sa arson, usa ka posibilidad. Sa lain pang balita, Mayor Espina, tabang, disiplina o gustong pagtubag, importante sa sunog sa Nabal. So kini ang katukiban atong mabati sa atong second half sa atong Good Morning Eastern Visayas ug maayong buntag. Morning Eastern Visayas. Thank you, Sir Rod Victoria. 22 minutos na kabarangay, nakalabay alas 8 kaaga para hadto na kaabrilahan ni radyo. Padayon ka mo na katuto ka ato na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Kadunta naman aton academe partner na Good Morning EV, DYDC FM, Visayas State University, Glody Kayunda, maupay nga morning. Morning Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat Ma'am Pen. Og good morning. Good morning sa kinatibuk ang puwersa sa Radyo Pilipinas, sa sugod kang Ma'am Gemma, sa Kalbayog kang Ma'am Suzette og kang Sir Rod sa PIA Biliran. Og sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Glody Kayunda alang ning atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. O galang sa update sa panahon diri sa Dakbayan sa Baybay. So nindot ang kabuntagon. So nagpakita ang adlaw karong buntagang mga higala. O adunay temperatura nga 26 degrees Celsius pero init gihapon ang paminaw dinhi sa Dakbayan sa Baybay. O magpabiling hydrated lang mga higala og likayan ng dugay nga pag painit ilahom sa adlaw no kay delikado kaayo. Og update sa pagtaka kuryente diri sa Baybay, walay power interruption nga gipagawas ang Layeco 4 sa Dakbayan sa Baybay apan adunay power interruption sa silingan nga
lugar dito sa Hilongos, Leyte. No, ang purpose sa power interruption adunay pagabuhaton nga pole relocation. Pagabuhaton kini ugmang adlaw, Abril 14, Martes, gikan sa alas 8:30 sa buntag hangtod sa alas 5:30 sa hapon, so 9 hours ni mga higala. Ang apektado nga lugar Purok 1 ug 3 sa Barangay Tambis, Hilongos, Leyte. Og update sa pagtaga tubig sa diri sa Dakbayan sa Baybay. So walay interruption sa serbisyo sa tubig ug walay pagtaas sa water rates. Gipahinumduman usab sa buhatan ang tanan nga konsumidor nga bayra na ang kasamtangang balayranan aron mapadayon ang serbisyo. Og sa peace and order, so walay mga major nga panghitabo dinhi sa Dakbayan sa Baybay. Og ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter V. Idilio, nagpatuman ang Baybay CPS Narcotics K9 Unit o paneling operation sa Baybay City Port isip kabahin sa Enhanced Managing Police Operations kung EMPO aron mapugngan ang mga kalihukan nga may kalabutan sa illegal nga droga o mapaligo ng presensya sa kapulisan. Og update diri sa sa Visayas State University, ang universidad naglunsad na og dali nga survey alang sa mga estudyante aron masuta ang ilang ready no o kahandaan sa posibleng 100% online learning tungod sa posibleng epekto sa oil crisis mga higala. So sa mga estudyante nga naminaw karon, adunay survey nga gipagawas ang Visayas State University. Bisita ang official Facebook page sa VSU, nga i-click ang link no. Og ang last nga pag-deadline sa pagsumiti mga higala Abril 13 karong adlaw sa alas 5 sa hapon. So pwede po mamuhabol para sa survey kung ready na ba mo sa 100% nga online class nga ipatuman sa Visayas State University. Ug mao kato ang update ug alang sa mga balitang nahikay, VSU gipakita ang ligon nga quality assurance sa panuki-duki sa National Conference. Baybay City Health Office nag-awhag sa vitamin A supplementation karong bulan sa Abril. At ang iyang mga detalye nining mga balita sa ikaduhang bahin ning atong tulumanon, ang Good Morning Eastern Visayas. Balik ni dahay mo, Ma'am Pen. Thank you, Glody Kayunda. Bueno, may dapat kita 4 minutos pa sa 30 minutos sa alas 8 haaga. Good morning Eastern Visayas, samtang didi naman Borongan City. Siyempre na smile hi Mr. Sun pariho gihapon pira nga mga lugar. Habugos nga Eastern Visayas, we have 27 degrees Celsius pero iton heat index sa Pagayana it 32. 32 degrees Celsius sa kakilip nga adlaw pinakahataas sa Hagiwan 43 degrees Celsius baing kapaso. Danger level adto ang nahipatik kakilip nga adlaw. Kakilip naman nga adlaw 37 degrees Celsius adto na heat index sa Borongan City. Salit ginsasagdunan gumamit kita hin mga panangga, payong, kalo. Ayaw good pag binulad mga alas 9 paigbaw pag baba di dahiton adlaw. Inumhin tubig para malikayan iton heat exhaustion or heat stroke. Waray man nakasked nga power interruption, subay hito naton pag-scroll didi pag-kita hiton Facebook page hiton Isamelco. Mariyan ang adlaw nga nabuwas sa diin man nga parte hiton probinsya. Samtang pira pa nga lifeline iton tubig waray man liwat gihapon. Pero nagkamayada kakilip nga adlaw para handiri maaram na northern barangays na syudad na Borongan. Nagkamayada kamo water interruption kakilip Domingo para hadton nagpapakiana may da problema ang mainline barangay kag bunga nga kailangan hin madagmit nga pag-repair. So waray man yan na paabiso adto na Borongan Water District kung naayad na ba, okay na ba. Pero kakilupin ira adto gin titinuhay para maibalik dayon normal adto na supply na tubig
Kinahanglan magtipid so gahini nga kapaso at na ini na eksperyensyahan adto na paghinay na turo han gripo. Na tubig di dahiton ato na kada tagsa nga gripo. Taga-komunikasyon na waray man so far, okay man iton dalagan, iton mga telcos. Pasiurden, habugos nga probinsyan sinirangan Samar, so far so good. Salamat haton PNP nga na Armadahan Pilipinas. Samtang na palagi na babantayan na ito na pagbubuhaton nga rollback, ito na big fuel rollback buwas nga adlaw. Yan ang adlaw na agian natin adto na presyohan na diesel didihin na pira nga mga estasyon na abutin 150 pesos. Pagkamahal 150 pesos per liter. Ang gasolina naman mga 99 to 100. Salita buwas umepekto nga niini may da 20.89 pesos adton estimated rollback hiton diesel, gasolina naman 4.43 ngan adton petrolyo kerosene 8.50 pesos. Bueno, kabarangay, adina adton mga laray uluhan na daghang mga suma testihanon. Pari ng adlawhan na Lunes, Abril 13. Casual wages sa job orders, pangunang agintratar, pinakaorhi nga sesyon han konseho. LGU giwan nga oras nagapapatuman hin austerity measures, restriction ha barangay fiesta, tungod ini hadton energy emergency. Ngan kampanya kontra krimen, han Eastern Samar Police Provincial Office, nagmalampuso nangunguna nga police stations, ginpasidunggan. Amin ni kabarangay, adton mga daghang nga mga sumat, han Radyo Pilipinas Borongan, ngan iba pa Radyo Pilipinas Calbayog, Sogod, PIA Biliran, ngan sugad man DYDC-FM han Visayas State University. Aton mga detalye aton ilalatag na has second half di nila aton taramdan. Good morning Eastern Visayas. Morning Eastern Visayas. Si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment.
Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern May Visayas. nanakita ka barangay 34 minutos na nakalabay alas 8 haaga. Nasulod na kita second half ato na taramdan. Good morning Eastern Visayas. At ipen na pumida lagyapan iyo ka hampang kapag nato na Master Control Engineer RV, Transmitter Chief Tech Joey, overall supervision ni Ate Ruth Rivera Abunda. Siyempre, inubdan kita ato na mga ka-PCO, RP Sogod, Ate Gemma Distrisa, RP Calbayog, Misuseta Pretensyo, PIA Biliran, si Rodrigo Victoria, ngan DYDZ-FM VSU Glody Kayunda. Bueno, adinaadto na mga detalye na mga notisya unahan natin ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod, Southern Leyte. Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, salamat Miss Pen ug para sa detalye sa atong mga kalabuan diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, Limasawa, Southern Leyte, nagpahibalo kabahin sa motorcycle rental sa isla. Ano report ni Jevic Epez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Jeff, please come in. Gipahibalo sa LGU Limasawa sa Southern Leyte ang bag-o lang na naaprubahan na municipal ordinance nga nagtakda og mga lagda alang sa rent a motorcycle nga serbisyo sa isla. Sumala sa LGU tumong sa nasoy nga ordinansa nga mapalambo pa ang kaluwasan sa mga turista o lokal nga residente nga mogamit sa paabang nga mga motorsiklo samtang naglibot sa Limasawa. Base sa ordinansa, gikinahanglan nga ang mga morenta o motorsiklo adunay balido nga driver's license. Gipasabot usab nga dili tugutan ang pagpasakay o pagpadala sa laing tao sa gimanehong motorsiklo kon dili mao ang rehistrado nga driver, ilabi na kon ang kauban walay lisensya o bag-o pa nagpractice og drive. Gidugang pa sa LGU nga gikinahanglan likayan ang pagpadagan og kusog, labi na kung dili pa pamilyar ang driver sa dalan sa Limasawa. Gitakda usab nga usa lamang ka pasahero ang tugutan isip back ride aron malikayan ang disgrasya. Giklaro hinon sa LGU nga bisan pa man og aprobado na ang ordinansa, wala pa matino ang insaktong petsa sa pagsugod or implementasyon sa nasoy nga ordinansa. Sa pagkakaron gihangyo sa LGU ang tanang mga tag-iya ug operator sa motorcycle rental nga magsugod na og comply sa mga gikinahanglan nga regulasyon. Nagausab ang LGU sa tanang bisita nga magmatngon og mosunod sa mga lagda aron malikayan ang mga daotang aksidente. Balita gikan sa isla sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Good morning, Eastern Visayas. Samtang para sa siyahan nga balita matikang dide sa RP Calbayog, hugot nga curfew ginsisiguro san Gandara PNP mga minor de edad ginhatagan san proteksyon. Detalye adi sa akon report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpahugot san Philippine National Police o PNP Gandara ang pagpatuman san Municipal Ordinance No. 738-2023 nga nagbubutang san curfew hours agud maproteheran ang kabataan ngan mapabilin ang kahapsay san komunidad. Sa pagpamuno ni Jefferson Arellano
OIC San Gandara PNP nagpapadayon ang mga kapulisan sa iragabi nga patrolya basi bantayan ang pagsunod san publiko sa ordinansa. Sa era operasyon, 5 nga minor de edad ang era naabtan nga naglalakat sa gawas san era Panimalay bisan oras na san curfew. Tungod sini, gindaraan ay sirasan kapulisan agud masiguro ang era kahimtang antis ig turnover sa era mga kaganak o guardian upod ang husto nga proseso ngan koordinasyon sa barangay. Ginpahimang nuliwatsan kapulisan ang mga kaganak nga maging mabinantayon sa era mga anak labi na sa gabi basi malikyan ang posible nga peligro ngan masiguro ang era kataluwasan. Sumalasan Gandara PNP ang istrikto pero may pag-aram san pagpatuman san curfew usa nga pamaagi basi maproteheran ang kabataan ngan mapadayon ang kamurayawan sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 39 minutos sa naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas! Kung diri naman sa probinsya sa Biliran, BFP Biliran, giimbestigahan pa ang hinungdan sa sunog, kaso sa arson o sa kaposibilidad. O ang katukiban, ining balita, aniya ang taho. Gipahibalo ni Fire Chief Inspector Sardos Viabela, Provincial Fire Marshal sa Bureau of Fire Protection sa probinsya sa Biliran nga padayon pa ang investigasyon sa hinungdan sa sunog ug wala giwagtang ang posibilidad sa kaso nga arson. Sumala kaniya na porma ang usa ka provincial investigation team nga gilangkuban sa 8 ka fire investigators aron tukion ang eksaktong gigikanan sa sunog. Ang sunog nakaigo sa 8 ka stalls nga totally burned samtang adunay pay bahin nga partially damaged. Mukabat sa 44,970,966 ang gibanabanan nga kadaot base sa standard computation sa BFP nga 50,000 matag square meter. Miingon sa Abila nga nakatubag dayon ang ilang tropa sulod sa minuto uban sa 3 ka fire trucks ug midugang pa og 7 gikan sa umang lungsod. Apan iyang giila ang pipila ka hagit sa operasyon sama sa double parking nga nakababag sa dalan, daghang tawo nga nagtapok ug kulang sa sense of urgency sa uban. Matud pa niya importante nga masabtan sa publiko nga sa ingon ani nga sitwasyon kinahanglan una ang hustong strategy ug kooperasyon. Gipasiug daw sab niya ang kamahingganon sa fire safety awareness ilabi na sa paggamit sa generator. Ibutang sa lugar nga adunay ventilation, ipahimutang kini tulong ngadto sa 5 ka metros ang gilayon sa balay o establishmento ug ayaw pag-refill kung init pa o likayan ang fuel spill. Gipasidaan sab niya nga tungod sa forecast sa El Nino mas mataas ang risgo sa sunog sa umaabot nga mga bulan. Dugang pa ang BFP nagpadayon sa ilang modernization program, lakip ang plano sa pagdugang og bag-ong mga ekipo o mga kagamitan alang sa mga fire station sa tibok nasod. Mga salamat, Sir Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas! O galang sa mga balitang nahikay din sa dakbayan sa baybay, VSU gipakita ang ligon niya quality assurance sa Panukit-Duki siya National Conference. Gipadayag ni Dr. Pros IVG Yepes, presidente sa Visayas State University kun VSU, ang ligon niya pamaagi sa universidad sa pagsiguro sa kalidad sa Panukit-Duki atol sa ika-39 nga AACCUP National Conference nga gipahigayon sa Manila. Sa iyang presentasyon, gipasabot ni Dr. Yepes nga ang VSU adunay komprehensibong sistema sa pagsuporta sa mga researcher gikan sa pagplano, implementasyon hangtod sa pag-evaluate sa ilang mga pagtuon. Matud niya ang matag research project yagi sa maampingong giya, pag-check o padayon nga pagpaayo aron masiguro ang taas nga kalidad o kredibilidad sa resulta. Gipunting usab sa presidente nga ang maong pamaagi nagpakita sa tinuod nga paningkamot sa VSU sa paghimo og panukiduki nga dili lamang tukma og kasaligan apan adunay dako nga kahulugan og direktang kapuslanan sa komunidad. Ang pag-apil sa VSU sa nasudnong komperensya usa ka pamatuod sa padayon nga dedikasyon sa universidad sa pagpalambo sa research excellence ug paghatag og kontribusyon sa nasudnong kalambuan pinagi sa kalidad nga panukiduki. Gikan sa VSU DCFM, Glory Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! 43 minutos na nakalabay halas 8 haaga. Dili naman RP Borongan casual wages sa job orders. Panguna nga gintratar ha pinakaorhi nga sesyon han konseho. Ang detalye report ni Sok Aberia.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ika-41 nga pinakauri nga regular session it sanggunian panglungsod ang syudad ng Borongan in pinangunahan ni City Vice Mayor Emmanuel Chusungco ang gindumara espesessional la syudad ng Biyernes, Marso 10. Panguna nga tinutukan ng konseho ang pagsayod ng kadilatar it casual wages sa bulan it Pebrero 2026 sugod man ang may kalabutan it inklusyon it job order sa ilarom it buhatan it SB members sa Annual Investment Plan o EIP nga ni Borongan City Mayor sa Ivan Dayan Agda in presente ha diskusyon nga nakapaghatag hing klarifikasyon nga masolusyonan ang nasabing ang concern kundin gintagan hindion ang kakomitido at lokal nga pamunuan nga maresolbarin anuman nga issue nga may kalabutan hit panarabuhuan o panilduhan hit mga empleyado hit LGU. Upodan pirapahan mga gintratarhan konseho ang pagpasa ng resolusyon nga naghahatag hin otoridad at LGU Borongan na representaran ni Mayor Agda nga sabulad ning kasabutan na Department of Labor and Employment Dole Regional Field Office 8 again the representaran the Regional Director Attorney Dax Villaruel bahin ni temporary employment it mga kwalipikado nga benepisyaryo hailaram it Government Internship Program o GIP. Nga nagimpasa pa in mga resolusyon agud makapaghatag ang lokal nga pamunuan it syudad din pundo asang guni ang kabataan it Barangay Kalikuan ug Barangay Siha parit mga kagarstuhan it pagbubuhatan nga Sports Feast 2026 sa nasabing SK Councils. Samtang igin-refer ha Committee on Laws and Rules at Ordinansa it Barangay Canabong Ordinance Number 1 ang titulo ang Ordinance Declaring Flood Control Structure located at Purok 1, 3, and 4 as danger area and no-build zone and providing penalty for violations thereof. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Ati Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, LGU Libagon nagbutang karon og playground equipment unit sa plaza. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Malipayong gipaybaw karon sa LGU Libagon sa pagpanguna ni Mayor Oliver Ranque nga dunay 7 ka mga playground equipment units miabot karon sa Rizal Park Plaza sa Libagon. Kini naglakip sa triple slides, double swing, monkey bars, seesaw, big swing garden, heart bench o glider swing. O gipahinumduman ang tanan nga ang playground dili pa una bukas sa pagkakaron ngadto sa publiko tungod kay nagpadadyon pa ang katapusan nga mga buluhaton niini sa sama sa pag-install, pagpintal ug paghuman aron masiguro ang kaluwasan ug quality niini. Alang sa kaluwasan sa tanan ilabi na ang mga kabataan di na ilang gipaningkamutan o gihangjo nga dili pa una gamiton ang maong lugar sa pagkakaron. Formal nga ablihan ug opisyal nga buksan ang naasoy nga playground sa publiko karong Abril 20 ning tuig 2026 ug kini mo'y gipahibaw sa LGU Libagon. Balita gikan sa lungsod sa Libagon para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Takna sa Radyo Pilipinas, 47 minutos pasado alas 8 sa kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik dide sa RP Calabayog, DTI ginlansar ang shared service facility para sa cocoa coir processing sa Bungto, Sanlawang, Northern Samar. Detalye pamatian naton sa report ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginlansar sa Department of Trade and Industry ang usa nga shared service facility para sa pagproseso sa cocoa coir sa Barangay Rawi sa Bungto, Sanlawang. Katuyuanan sini nga pakusgon ang panginabuhian sa mga miyembro sa Northern Samar Indigenous Handicraft and Cocoa Coir Producers Association sa bulig san mas tuhay ug makabag-o nga kagamitan, mas mapapadagmit
ug mapapaupay ang paghimo mga produkto nga tikang sa bunot sanlubi nga usa sa primera nga ginkukuhaan san kita sa lugar. Dako ang ginalauman nga benepisyo sini sa komunidad tungod diri la magtataas ang kalidad san produkto kundi matatagan liwat san mas damo nga oportunidad ang mga lokal nga mga nagtatrabaho nga maisulod ang irang mga produkto sa mas dagko nga mga merkado. Pinaagi san proyekto, mas natatagan tutok ang gugtiay nga mga negosyante ug napaparig-on ang panginabuhian sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Aton oras, 49 minutos sa naglabay sa alas 8. Da mga salamat Charmaine San Imo Report. Good morning, Eastern Visayas! Samtang sa laing balita diri sa probinsya sa Biliran, Mayor Espina, tabang disiplina ang gustong pagtubag importante sa sunog nga nahitabo sa lungsod sa Nabal. Kung karon ang katugiban nini nga balita. Gihatagan og importansya ni Naval Mayor Gretchen Estefania Espina ang kamahingdanon sa disiplina og gustong pagtubag sa publiko atol sa sunog nga miigo sa kabahin sa Business District sa lungsod sa Nabal na itong Abril 9 nga nakapikto sa pipila ka mga negosyante sa lungsod. Mao kini ang pamahayag ni Mayor Espina atol sa iyang radio gisting sa radio program sa PI Biliran niadtong Abril 10 diin matod pa niya unang gihatagan og prioridad sa lokal nga gobyerno ang kalawasan sa mga tenants. Diin dayon silang gisiguro og gibalhin sa mas luwas nga lugar. Lakip ang temporaryong istasyon sa dry market ug sa tubangan sa post office sa Nabal. Gitukod usab ang usa ka fire victims assistance area aron mapadali ang paghatag og serbisyo sama sa insurance claims, legal nga notarization ug affidavit. Naghatag ang LGU og financial og tabang 20,000 pesos alang sa totally damage o 10,000 pesos alang sa partially damage din kini gipanghatag sunod sa sulod adlaw human sa insidente. Matud pa ni Espina, ang panghitabo nagpakita sa kadakong leksyon. Daghan ang nag-live sa social media pero walay nitawag dayon sa otoridad. Importante nga kabalo taon sa ibuhaton kung adunay sunog. Gipasabot usab niya nga ang tanang apektadong establishmento pagatabangan sa LGU. Apil na ang temporary relocation samtang gibuhat ang assessment sa estruktura sa building. Sa pagkakaroon gipabakit ang tibuok building samtang gihulat ang resulta sa structural integrity assessment ug posible nga kini demolis kung kini delikado na. Bisan pa sa kadaot giingon ni Espina nga dili dako ang epekto sa ekonomiya sa Nabal. Apan gilan niya nga dako gyud ang nawala sa pipila ka mga negosyante. Gipahinumduman usab niya ang mga negosyante nga magpahimutang sa ilang business permits tungod kay ang uban nga napektuhan wala o dili updated ang permit. Da mga salamat, Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas! Samtang sa lain pang balita, Baybay City Health Office nag-auhag sa vitamin A supplementation karong bulan sa Abril. Gipasiguro sa Baybay City Health Office ang ilang kampanya alang sa vitamin A supplementation karong bulan sa Abril ug nag-auhag sa tanang ginikanan nga dado ng ilang mga anak nga nag-edad og size hangtod 59 ka bulan sa pinakaduol nga barangay health station aron makadawat og libreng vitamin A drops. Sumala sa buhatan usa sa kasagarang problema sa nutrisyon sa Pilipinas mao ang kakulang sa vitamin A nga makapahuyang sa resistensya sa lawas batok sa impeksyon ug makapahinay sa hustong pagtubo ug development sa mga bata. Gipasidanan usab ang mga ginikanan nga kung mapadayon ang kakulang niini, mahimo kining mo resulta sa seryosong kahimtang sama sa pagkabuta og bisan sa kamatayon. Kabahin kini sa padayon nga paningkamot sa lokal nga gobyerno sa Baybay sa pagpalambo sa kahimsog sa kabataan ug paglikay sa mga sakit nga may kalabutan sa nutrisyon. Giauhag sa buhatan ang komunidad nga magtinabangay aron makabot ang usa ka himsog nga palibot ug mas ligon nga pamilya sa Baybay. Gikan sa VSUDY DCFM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas! May nadala kita ka barangay, 8 minutos sa nalaog sa mag-alas sa 9 haaga, samtang LGU giwan ngan oras, nagpapatuman hin austerity measures, restriction ha barangay fiesta, tungudhan energy emergency. Ada natin report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
Nagpapatuman hin mga pitad ang lokal nga gobyerno han giwan ngan oras Eastern Samar agud magminos han paggamit hin enerhiya samtang ginsisilibrar ang mga barangay fiesta kasunod han padayon nga National Energy Emergency nga nakakaapekto habugos nga kalibutan. Hagiwan nagpagawasin advisory ang LGU para hangatanan nga punong barangay ngan mga opisyal han sangguniang kabataan nga magpatuman hin austerity measures ngan magdumarahin simple maikahulugan ngan matipid nga selebrasyon. Ini nga pitad amon pagsunod ha Memorandum Circular number 114 tikang ha Office of the President nga nagmamandohin epesyente nga paggamit ang rekurso ngan punduhan gobyerno. Ginpahinumdum liwat ang paglikay ha sobrang nga paggastos samtang ginpapabilin ang kultural ngan espiritual nga kahulugan han fiesta. Samtang hauras, nagpagawasin executive order nga epektibohan Abril 10 nga nagtatakdahin mga restriksyon sugadhan usalang adlaw nga selebrasyon, usalang nga dance ball ngan pagdirihan bulang, sports tournament ngan talent contest. Ginmanduan liwat ang mga barangay nga magtipid, hindi ri ma-minus 20% hapagamit hin enerhiya ngan magpasimple han dekorasyon. Sumala ha LG oras, ini nga makapitad amuan baton ha epektuhan krisis sa enerhiya daran tensyon ha Middle East. Ginaghat naman handuha nga LGU ang publiko nga makigburublig ha mga ginpapatuman nga pitad agud maminusan ang epektuhan energy emergency ngan magpadayon ang responsable nga selebrasyon han fiesta ha komunidad. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Yes, balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. PSA Southern Leyte nagpatuman sa BRAP sa Buntok. Ano ang report ni Roel Bugnos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Roel, please come in. Ang Philippine Statistics Authority kon PSA Southern Leyte kauban ng lokal nga kagamhanan sa Buntok Southern Leyte malampos nga nagpahigay og pagpanghatag og mga PSA birth certificates nga nakaimprenta sa security paper ngadto sa mga piniling benepisyaryo sa lungsod. Ang maong kalihukan nga kabahin sa Birth Registration Assistance Project gipanguluhan ni Mayor Noel Alinsub, kauban sila si Municipal Civil Registrar Robbie Grace Nidoy o BRAP Coordinator Catalino Paloma. Mokabat sa 13 ang mga benepisyaryo nga nakadawat sa ilang dokumento nga walay bisan unsa nga bayad. Ang BRAP usa kini ka mahinungdanong inisyatibo sa PSA nga nagtumong sa pagsiguro nga ang tanang Pilipino ilabi na katong anaa sa mga hilit o kabus nga sektor marehistro sa civil registry. Pinaginini ang PSA o ang mga kauban niini nga lokal nga gagamhanan padayon nga nagsuporta sa katungod sa matag lungsuranon nga mailhan og makabaton og legal nga dokumento ubos sa balaod. Pinaagi sa lig-on nga panag-uban sa PSA ug sa LGU Buntok, gipaligon usab niini ang serbisyo aron nga masiguro nga walay mulupyo nga mabiyaan sa pag-angkon og legal nga identidad nga gikinahanglan alang sa nagalalayng serbisyo sa gobyerno. Balita gikan sa PSA Southern Leyte ug sa lungsod sa Buntok para sa Bagong Pilipinas, Roel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Takna sa Radyo Pilipinas, 56 minutos pasado alas 8 sa Kabuntagon. Good morning, Eastern Visayas. Pipera nga asosasyon sa San Isidro Northern Samar tatagan bulig pinaagi San Blas program. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pipirang mga asosasyon sa San Isidro Northern Samar ang nakatalaan makakarawat bulig ilarom San Barangay Livelihood Empowerment and Sustainability Program. Ginbuhat an assessment ug pakigdialogo sa mga asosasyon para mahibaruan ang era presente nga kamutangan, panginahanglan ug potensyal nga mapaswag ang era panginabuhian. Lakip sa target nga mabuligan ang mga parauma, para pangisda, food producers ug mga naghihimo handicrafts katuyuanan sa programa nga matagan sira san bastante nga kinaadman training ug suporta para maging mas marig-on ug maipadayon ang era panginabuhian. Pinaagi san direkta nga pagbisita sa mga komunidad mas napapadali ang pag-abot san bulig dinabina sa tayaw nga mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
Na mga salamat Charmaine sa nimo report at ano oras 3 minutos na la ang nagpapabili ng tis magalas 9 ngan nga din na namon tatapuson na namon partisipasyon sa atong taramdan. Good morning Eastern Visayas. Da mga salamat sa ako nakaupod nga news contributor si Charmaine Perito Balvez ngan sa ato nakaupod sa master control si Joven Cardenas. Sa ngaran sa namon acting station manager Hinaro Navilon, ako otro ini si Suzette Pretencio, iyo nakaupod yan ang Lunes nga edisyon sa natong taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngalan sa Philippine Information Agency Region 8, sa atong regional head Ryan Arentog, sa atong assistant regional head Sir Leonilo Lupido, sa atong mga information center managers sa unang probinsya sa Western Visayas, ug sa atong mga kaubanan. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Lodi? Mao ko ang partisipasyon sa DYDC FM 4.7 ning atong tulumanon ng Good Morning Eastern Visayas. Sa ngalan sa mong station manager nga si Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villagonzalo, kinisig Lodi kayunda ug hangtod sa sunod nga higayon sa parehong nga oras ug mga estasyon. Kabarangay, may napakitaon minuto pa og sa magalas sa 9. May na pa kami naibibilin nga balita. Kampanya kontra krimen na ESPPO nagmalampuson, nagunguna nga police station sa Ginpasidungan. Adyan detalye report ni Daisy Bilizar. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Iginpakitahan Eastern Samar Police Provincial Office kon ESPPO ani rawaray pahuway nga kampanya para ang kimiyangan ng probinsya hamalang puson nga simultaneous anti-criminality law enforcement operation kon sa Cleo nga iginkasati kang Marso 19 nga da 28. Hailaro man liderato ni Provincial Director Police Colonel Ernesto R. Macasil ang nasabi nga operasyon ang kabayan ng kaugo program nga nagtutuyo mapahitasan kalidadan sa bisyo nga seguridad habugos nga Eastern Samar. Dida nasabi nga mapitsa duha nga most wanted person ngan 22 nga other wanted person an malang puson nga nadakop, duha pa nga drug suspects an naaristo, samtang duha ha illegal fishing, upat ha illegal logging, usa ha illegal gambling, samtang duha nga pusil an voluntaryo nga igin surrender ngan 43 ang nagtalapas an RA 4136 o an Land Transportation and Traffic Code of the Philippines. Kasumpay hini ginpasidunggan ang mga istasyon nga nagpakita ni taas nga performance ni Dan sa Cleo. Top 1 ang Borongan City Police Station, hapamumuno ni Police Lieutenant Colonel Silver Cabanillas. Top 2 ang Balanghiga MPS sa liderato ni Police Lieutenant Von Christian Lloyd Lamson. Ngan top 3 ang Giwan Municipal Police Station, hapamumuno ni Police Captain Arvin Noronia. Sumalakan PD Macasil ini nga binuhatan ni nagpapakita ni eradikasyon ng excellence sa trabaho. Ang ESPPO indiri maunda nga pagpatumanhin mga operasyon para la masiguro nga talwas ngan malinawon ang tagsa nga pamilya ha probinsya. Ini nga mga aktibidad nagpapakita mas ginparigan nga presensya ang kapulisan na komunidad ngan an ira paningkamot nga magpabilin ang pagtapodan publiko ha serbisyo han Eastern Samar Police. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat, Daisy Bilizar. Morning, Eastern Visayas. Ate Gemma. Okay, wala tayo oras Miss Pen. So magpasalamat na lang ko diri sa atong sibianan sa Radyo Pilipinas Sogod ug sa ngalan ni Noel palugod sa Master Control ug sa atong station manager Dudens Alara. Sa ato nga mga frontliners sila si Aljon Malo Tria Mikate, Roel Bugnos Jr., Miss Dalia Orit Atuel ug Chevic Epez. Kini si Gemma Distriza para sa atong tulumanon karong buntaga. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you, Ate Gemma Distrisa. Uy, may na kita 2 minutos na nakalabay alas 9. Og din hinaton na tinatapos adto na Lunes nga edisyon Radyo Pilipinas Good Morning Eastern Visayas. Ngaran ni Ate Ruth Rivera Abunda, Chief Tig Joey Dida Transmitter, nga kabakyang naton Didia Master Control, Engineer RV Dadios, News Contributors Daisy Bilizar, nga Ate Sok Aberia. Thank you da mga salamat Ate Gemma Suset, Sir Rod, Glody Kayunda, ini Ate Pen Pumida, thank you ngayon, nga dakanda Janet Esplago Dunisa, Maria Jelina Lihion, Charmaine Caraga, nga Jen Gol Matiko, was ngahaw, parehong nga oras nga ni stasyon, Utro,
Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayan.